Pag lang mga ka-farmers. Mga ka-farmers, isa namang panibagong pag-harvest ngayon mga ka-farmers. Isang video na naman dahil po ang aking luya ngayon i-harvest para po sa pagbibinhi ngayon sa pananim natin sa luya 2025. At saka umpisa na rin po silang nag-harvest para para po sa aking pagtatanim ng luya. At saka ano na rin, mamaya-maya dadami na ito. O, pag na. Madir. Mura magot ka na sa turuan na tatlo. Nandito na po yung rescue mga ka-farmers para sa aming snack mga ka-farmers. Hirap daw. hirap daw yung ginawa naming daanan ng mga ka-farmers kaya oh. Itarong nagbutang ng mga kuwan ha, ng mga atong mga inyong mga da. Nandito na rin. Guys. Nahirapan daw sa pag-akyat dito. Nahirapan kami sa tumang kalisod. Sa agyanan. Uy, nangat ka na mo. Snack na kayo, alas 9 na. Dali lang rin. Agatong snack, pwede tuba, dahil juice. Bro, isog bro. Dah, wani dari ha. Lagi yung jari. Sana lagi. Ina na ang. Natang ina di. Islak na guys. Okay, mainit-init ang panahon. Pagkatapos ng snack mga ka-farmers, request na naman yung ating mga fans, mga ka-farmers. Yung mapulahon. Dito po sa Bisaya talagang hindi po pwedeng walang mapulahon. Tuba with Pepsi mga ka-farmers. Panghagod sa pagod. Ang cellphone. Ito. Isa. Trokon ba? Gara oy. Handa sa oy. Tunol. Nasa. A few moments later. Pangalawang araw na po namin ngayon mga ka-farmers, yung pag-harvest namin ngayon, tapos na rin po yung pagkukuha ng binhi mga ka-farmers. At saka ito na rin po yung kahapon na natapos at saka hiniwalay-hiwalay at saka ito na rin may mga nilagay na rin sa sako at saka yung natira, yung naiwan na binhi itong umaga na ito hinimay na, hiniwalay na po yung para maging binhi po ng luya. Ito namin ang farmers. Tinutulungan ko na rin yung sinusuhulan ko na paghimay-himayin po yung
ihiwalay-hiwalay po para maging ganap na binhi ng luya. Mga kapars, ganito lang po. Tapos nito, dadalhin sa bagong taniman ng luya para doon na nanibilad. Yan na rin po mga ka-farmers. Yung estimated ko na itatanim ngayon mga ka-farmers is about 400 kilos. Ganito po yung buhay sa isang mga luya, mga farmers dito po sa Bukirin. Dadalhin po yan sa katabing farm ko mga ka-farmers. Ganun po kahirap mga ka-farmers yung pagdadala mga ka-farmers. Kanina pababa, kanina nga pa ka-farmers, yung daan naman ngayon paakyat papunta sa aking farm mga ka-farmers. Ikaw lang alalay pre no og dagdag pre. Itong kamay silin, tapos mo pa.
mga ka-farmers. Ito na po yung binhi na kinuha namin kahapon at saka ngayon tapos na rin po yung pag-harvest. Ibilad na lang to sa araw mga ka-farmers. Tandaan po natin mga ka-farmers, pag maganda po yung panahon, tama lang po na isang araw lang po yung pagbibilad po ng ating binhi na luya mga ka-farmers. Pero pag umulan, kalahati lang, dagdagan na rin sa kinabukasan. Pero basta magaganda ang panahon, tama lang po yung isang araw na pagbibilad ng binhi. Para yung mga ano lang dito, yung ano ng luya, mata ng luya, hindi po matutuyo. Tama lang po yung isang araw. Pagkatapos nito ibibilad sa araw, bago itanim, ano na naman, ibabad na naman din sa punsasain. At sa pakita ko na rin sa inyo mga ka-farmers, yung aking taniman ng luya ngayon. Estimated po yan na aabot, magkasya po yung 400 kilos sa aking pananim na luya ngayon, 2025. Pinili ko po yung magandang pwesto para maganda po yung tubo ng luya at saka lalong kumikita yung ating pananim na luya. At saka salamat na rin po sa mga viewers na at saka subscribers sa akin. Pwede kayo magtanong paano po yung alagaan po yung luya para tayo po ay aasinso.